Ilang beses nga ba napuruhan ang braso ni Gon sa kanyang mga laban? Well, ako lang ba yung nakapansin nito? Na halos lahat na naging laban ni Gon sa mundo ng Hunter x Hunter laging napupuruhan ang kanyang mga braso at kamay sa laban? Yung tipong every arc na lang ay ganoon nga ang nangyayari sa kanya? Nababalian, nasusugatan at ang worst pa nga ay napuputulan. Yo, what's up mga ka-hunters? Naritong muli ang inyong lingkod si Kuya Boy para magkwento ng isa na namang kapanapanabik na kwentong pang-anime na dito nyo lamang mapapanood. Sa videong ito ay ating tatalakayin ang isa sa mga pinakabida ng anime ng Hunter x Hunter, walang iba kundi si Gon Freaks. Halina't samahan nyo ko at ating balikan at isa-isahin ang mga pangyayaring ito. Hunter x Hunter Arc, Episode 19 na may pamagat na Can't Win and Can't Lose. Sa huling yugto ng ika-287 Hunter x Hunter, pinaglaban-laban ni Chairman Netero ang siyam ng mga natirang aplikante. Ang rules ay hindi pwedeng mapatay ng aplikante ang kanyang magiging katunggali. Kung hindi ay madidisqualified lamang ito. Bagkus ay kinakailangan lang nilang mapasuko ito sa laban. Sa unang laban ay nagharap sina Gon at Hanzo. Sa labanang iyon ay walang kalaban-laban si Gon dahil sa bilis at liksi ng kanyang kaharap na isang profesional na ninja. Nababasa nito ang kanyang mga galaw at palagi siyang natatamaan sa pag-atake ni Hanzo. Kaya naman pinapasuko na lang siya ng magaling na ninja, ngunit may pagkamatigas talaga ang ulo ni Gon. Kaya naman umabot na nga sa punto na binali na lang ni Hanzo ang kanyang kaliwang braso. Sa kabila ng hapde at sakit ng nararamdaman ni Gon ay nanindigan pa din itong ituloy ang kanilang laban. Dahil dito, sa huli ay mismong si Hanzo na nga lang ang sumuko dahil hindi niya nga daw matatalo si Gon nang hindi pinapatay at nakita nito ang determinasyon ni Gon na manalo. Heaven's Arena Arc, Episode 30 na may pamagat na Fierce and Ferocious. Nang natuto pa lang ng Nen sila Gon at Killua at makarating sa ika-200 palapag ng Heaven's Arena, nakatapat ni Gon sa laban si Guido na gumagamit ng mga trumpong may Nen bilang kanyang armas. Sa kanilang unang laban, hindi sapat ang Ten ni Gon bilang proteksyon laban sa mga atake ng trumpo ni Guido. Kaya naman, naisipang mag-experiment dito ni Gon na gamitin ang kanyang Zetsu mode upang madali niyang maiwasan ng tuluyan ang mga turumpong may Nen. Subalit alam naman natin na delikado ito dahil mawawalan nga siya ng proteksyon laban sa ataking may mga Nen. Kaya naman sa bandang huli ay natalo siya sa unang laban at tabali ang kanyang kanang braso. Idagdag mo pa nga noong tinapakan pa ito ni Killua para asarin siya. Matapos ang 2 buwan sa pagpapagaling, muli niyang nilabanan si Guido. At sa pagkakataong ito ay masyado nang mataas ang antas ng Ten ni Gon kaya naman hindi na umubra pa ang mga turumpong may Nen ni Guido at natalo na ito sa huli kay Gon. York New City Arc, Episode 50 na may pamagat na Ally and Sword. Nang mahuli sila Gon at Killua ng mga Phantom Troop, dinala sila sa hideout ng mga spiders. Hindi inaasahan ni Killua na makikita niya roon si Shizuku na natalo ni Gon sa isang bunong braso. Kaya naman noong nalaman ito ni Nobunaga ay agad niyang hinamon si Gon upang makaduelo niya sa isang bunong braso. Sa pagkakataong ito ay tinalo ni Nobunaga si Gon nang walang kahirap-hirap ng ilang beses kaya naman ay nabugbog nga ang kanyang kamay at braso dito. Habang sila ay nag-uusap ay naalala ni Nobunaga si Uvo na pinatay ni Kurapika. Kaya naman bigla na nga lang itong naluha. Sa kanilang pagdidiskusyunan ay nagalit si Gon at sinabing bakit hindi nito nararamdaman ang katulad na emosyon kapag pumapas lang sila ng mga tao. Sa sobrang gigil ay hindi na namalayan ni Gon na nagamit na niya pala ang kanyang aura at tinalo si Nobunaga sa bunong braso. At dahil dyan, naalarma naman bigla si Feitan sa naging kilos ni Gon kaya naman kamuntikan pa hang mabale ang kanyang kaliwang braso dahil sa pagpilipit nito. At kung nanalo lang talaga si Feitan sa flip coin nila ni Nobunaga, sure ako na bali na naman nga ang braso dito ni Gon.
Grid Island Arc, Episode 74 na may pamagat na Victor and Loser. Nang makaharap ni Gon si Gentru sa loob ng larong Grid Island, naging madugo at matagal ang kanilang laban. Masyadong delikado ang kakayahan ni Gentru dahil kaya nitong pasabugin ang parte ng katawan ng kanyang mahahawakan. Alam ni Gon na maraming karanasan sa laban si Gentru, kaya nagplano sila ng masinsinan kasama si Bisque kung paano ito matatalo. Pinasabog ni Gentru ang kaliwang braso dito ni Gon gamit ang kanyang Little Flower na abilidad. At sa pamamagitan ng mga di inaasahang sakripisyo ng kanyang mga braso gamit ang kanyang mga kombinasyon na mga natutunan niya patungkol sa paggamit ng Nen, kahit si Gentru ay di makapaniwala at inisip na baliw dito si Gon. Sa huli ay natalo din siya ni Gon at napagaling naman ang kanilang mga sugat gamit ang Angel's Breath bago nila makumpleto ang laro sa Grid Island. Chimera Ant Arc, Episode 131 na may pamagat na Anger and Light. Isa sa pinakamaganda, nakakagulat at nakakalungkot na episode ng Hunter x Hunter ay ang laban ni Gon at Neferpitou. Matapos niyang malaman na patay na talaga si Kite, nakaramdam ng sobrang kalungkutan si Gon dahil dito ay nakipagkontrata na siya sa kanyang Nen na bigyan siya nito ng isang kapangyarihan kung saan ay makakaya niya ng abutin o higitan pa ang level ng kapangyarihan ng isang royal guard ng Chimera Ant na si Neferpitou. Isa ito sa pinakamalaking sakripisyo na ginawa ni Gon dahil hindi lang simpleng parte ng katawan kundi ang lahat ng Nen maging sa hinaharap niyang edad at pati ang kanyang buhay ang ibinuwis niya para lamang makamit ang lakas at kapangyarihang kinakailangan para makapaghiganti lamang siya sa kalaban. Sa tagpong ito, walang kalaban-laban na binugbog at dinurog nga ni Gon si Neferpitou. At kahit na wala na nga itong buhay ay hindi pa nga niya tinigilan ito. Kung hindi pa nga dumating si Killua. Matapos nun, ang wala ng buhay na katawan ni Neferpitou ay bigla na nga lang tumayo pang muli para tuluyang paslangin si Gon. Buti na lang at mabilis ding kumilos si Killua upang iligtas ang kanyang kaibigan. Kaya naman ang kanang braso lamang nito ang nahagip at tuluyang naputol. Bagaman, kaya naman itong iwasan sana ni Gon. Hindi niya nga lang ito ginawa guys dahil sa masaya na nga lang siya nagpaputol ng braso para naman nga maranasan niya ang nangyari kay Kite. Matapos nito ay mabilis niyang kinuha ang putol niyang kanang braso at binaon sa patay na katawan ni Neferpitou. Election Arc, Episode 145 na may pamagat na Defeat and Reunion. Matapos ang naging laban ni Gon kay Neferpitou ay agaw buhay si Gon sa buong Election Arc. Sa ospital, siya'y balot na balot ng benda at ang makikita lamang ay ang kanyang kaliwang braso na tila natuyo at lantang sanga ng puno. Kaya naman, kinakailangang bumalik ni Killua sa kanyang pamilya upang umaling kay Aloka o Nanika na pagalingin si Gon. Ngunit alam naman natin na hindi ito naging ganong kadali dahil si Aloka ay kinakatakutan nga ng pamilyang Soldic. Matapos ang maraming pangyayari sa pagitan ng pamilya ni Killua at ang Hunter Association, natupad din naman ang kahilingan ni Killua at pinagaling si Gon at binalik sa dating kalagayan ng katawan nito maliban na nga lang sa kanyang Nen. So ayun na nga mga ka-Hunter, ang galing diba? Kayo ba, may napansin din ba kayo na ganitong pagkakapareho sa ibang mga anime o parang pattern sa takbo ng istorya? Kung oo ay i-comment mo na nga lang yan sa ating comment section sa ibaba para naman mapag-usapan nating lahat yan. At syempre kung nagustuhan mo pala ang video na ito ay huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para naman ma-notify ka sa mga kwentuhang pang-anime na katulad nito. At bigyan mo na rin pala ito ng malaking like dahil malaking tulong na yan para sa ating channel. Muli ako po si Kuya Boy and kita-kits sa ating next video. Shoutout nga pala kina Sven Knight, Joseph Santiago, Jonathan Plata, Trev Lance, Jeff Almighty, Jeff Mercado, Inyong Candelario, Daniel Pakanan, Anuel Azcoqui, June Austria at Pedro Palalon.